Magandang araw at ngayon ay pag-aralan muli natin yung salita ng ating Panginoon at ang topic natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng 1 King 18:38 to 39. So, eto, kahapon ang naging topic natin is about kay Jacob. So, mag-jump muna tayo dito sa kwento naman ni Elias at ng mga propeta ni Baal. So, ito yung kwento na sinubok na patunayan kung sino ba talaga yung tunay na Diyos. Sino ba talaga yung Diyos na buhay na dapat natin papurihan at sambahin. Sabi dito sa title natin, Are You at Mount Carmel Right Now? So ito yun, dito ginanap yung battle nila. I mean yung hamon na yung mga propeta ni Baal ay pumunta dito upang hamunin si Elias at ang Diyos na meron siya. So, etong time na to, ito yung battle na pinauna na ni Elias, yung mga propeta ni Baal, ito yung pag nag-alay sila at ang usapan nila ay hindi pwedeng gumamit ng kahit anumang pang-dubdob o pang-sinde doon sa mga pinakamainam na alay nila. So, nauna itong mga propeta ni Baal, inalay nila yung masamyong handog at umikot sila, sumayaw araw at gabi hanggang abutin ng madaling araw at habang sumasayaw sila, walang nangyayari, walang dumarating na Diyos, hindi nagkakaroon ng apoy o sindi yung inihandog nila sa kanilang Diyos na si Baal. At syempre dahil sa natutuwa na nakita ni Elias at dahil alam niya naman na isa lang talaga yung Diyos na dapat na sambahin at ang Diyos na dapat paglingkuran, yun ay walang iba kundi si Yahweh. Habang sumasayaw sila, umabot na ng magdamag hanggang umaga, wala pa rin, natatawa na lang si Elias at dumating yung time na pinatigil na niya yung mga propeta ni Baal at siya naman yung turn naman niya para tawagin yung Diyos na meron siya. At sabi nga niya, gawin nyo na yung gusto nyo gawin, basain nyo, buhusan nyo ng tubig, palibutan nyo ng tubig, buhusan nyo yung masamyong handog na ihahandog niya, at papatunayan ko sa inyo na buhay yung Diyos na meron ako. At ito na yung time na talagang nagpray ng taimtim si Elias, at dito nga ay hindi pa man tumatagal, ay basahin natin muna yung talata natin ngayon sa 1 King 18:38 to 39. Yung nangyari. Kung ano ba talaga yung nangyari kaagad. Nung si Elias na yung tumawag sa kanyang Diyos. Sabi dito, noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. So, ibig sabihin, nung binasa nila yung kanal, maraming tubig, basang-basa yung handog ni Elias, pero nung pinatunayan ng Panginoon, sabi nga, gaano mang karaming tubig o baha pa yan, kapag ang Diyos yung gumawa at kumilos at nangako sa atin, hindi tayo niyan bibiguin. Papatunayan niyan at ipakikita sa atin na wala tayong dapat ibang sambahin kundi ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh lang. At yun nga, nung malaman ng mga propeta ni Baal, doon nagpatira pa sila at sumigaw na si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos at wala nang iba. So, para sa ating katuruan ngayon, sabi dun sa una, a person aligned with God's purpose triumphs over the majority. So, kung gaya ng pag-align natin, ng pananampalataya na meron tayo, sabi nga, yung purpose na ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, yung pagtatama ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, marahil may mga bagay na talagang ipaparealize siya, may papakita siya, may mga gagamitin siya upang ipakita sa iyo na ako lang yung Diyos, ako lang yung dapat paglingkuran mo, ako lang dapat yung sundin mo at wala nang iba. Pangalawa, sabi dito, God vindicates those who faithfully serve Him. So, ang Panginoon daw ay nagpapatunay
Pinapatunayan niya na sa mga tao na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya at nagsaserve sa Kanya, ay ipapakita niya kung gaano siya kadakila sa buhay ng bawat isa. Kung gaano kabuti at kung gaano niya pahalagahan yung buhay ng bawat tao, bawat kaluluwa na naglilingkod sa Kanya. Vindicates. So, kailangan natin na talagang ilaan yung sarili natin, ibigay yung sarili natin sa ating Panginoon, sapagkat walang ibang Diyos na dapat tayong sambahin at papurihan kundi si Yahweh lamang. Ang Diyos Ama na siyang lumikha at nagbigay ng buhay, ang nag-alay ng kanyang sarili para lamang sa bawat isa sa atin. So, pangatlo, sabi dito, people encounter with God leads to reconciliation and freedom. Yung pagsasaayos ng buhay natin, kagaya nung nangyari doon sa mga propeta ni Baal. Kasi ang alam nila, yung Diyos na pinaglilingkuran nila ay yun yung Diyos na talagang kumikilos. Pero nung nalaman nila, nung ipinakita sa kanila ni Elias kung sino ba talaga yung Diyos na dapat na paglingkuran, doon pa lang din ay isinurrender na nila yung buhay nila at iniwan nila yung Diyos-Diyosan nila na si Baal at sumamba sila sa tunay na Diyos. So sabi nga, maraming tao yung namamali ng pagkakakilala sa ating Diyos, iba't iba yung nasasamba nila. Pero sabi nga, doon sa word na reconciliation, binibigyan tayo ng Panginoon ng chance na isaayos at magkaroon ng tunay na kalayaan sa paglilingkod sa ating tunay na Diyos. So, paano naman po dun sa ating application? Sabi dito, be brave to go against the flow. So, maging matapang tayo dun sa mga tinatahak natin. Ipakita natin kung gaano ba talaga kabuti yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot kung alam natin na yung pinaglilingkuran natin ay tunay na Diyos at kumikilos at nagbibigay at nagsusustain ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, pangalawa, sabi dito, wait for God's vindication. So, hintayin natin yung pagtatama ng Panginoon. Yung pagbibigay sa atin ng sabi nga ay ng chance para patuloy tayo na maging karapat-dapat sa Kanya. So, ang Diyos, hindi yan hindi yan nagtatangi, hindi yan pumipili. Lahat tayo ay may karapatang lumapit sa Kanya. Lahat tayo ay may karapatang magpabago sa ating Diyos. Sapagkat ang Diyos na meron tayo ay Diyos na siyang lumikha at ang nais niya ay maging kapakinabangan tayo. Maging kapakinabangan yung buhay na meron tayo. Number 3, sabi dito, let people encounter God through us. So, yung mga tao na hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, hayaan mo na ikaw yung magamit para makilala nila ng lubusan yung tunay na Diyos. Hayaan mo na maging instrument ka sa buhay nila. Basta ipakita mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo, i-share mo sa kanila yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo silang iwanan, bagkus ay patuloy mo silang hagkan, yakapin, upang sa ganoon ay makilala nila kung sino yung Diyos na dapat lamang nilang paglingkuran. So, napakabuti ng ating Panginoon at tunay nga na sa mga oras na to, kung ikaw ay nasa Mount Carmel, doon ka ba papanig sa mga propeta ni Baal? Sa Diyos-Diyosan? O sa tunay na Diyos na kahit anong gawin mo, pagbalik-balik-tarin mo man, o anuman ang gawin mo, ay hindi matitinag at ipapakita sa iyo kung sino ba talaga yung tunay na Diyos na paglingkuran natin. Again, piliin natin yung sa alam natin ay magiging kapakinabangan tayo, magiging maayos yung buhay natin, magiging kagamit-gamit yung buhay na meron tayo. Salamat sa pakikinig at panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit kaunti dito sa video ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon.